Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Cheska Mabuting, shoutout kay Cyrus Oliva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Sa pagbabalik tanaw, nakabalik na si Chutian sa bahay. Aaron shakes kanyang ulo, hindi kawili-wili. Dahil ayaw niyang sabihin, hindi na niya kailangan pang magtanong. Umiling siya at inilagay ang maliit na kahon sa likod ng kanyang dibdib. Kakabalik lang ni Aaron sa kwarto niya. Sa oras na ito, sa ikalawang palapag, bigla siyang nagkaroon ng maraming yinchi. Pagkatapos, isang malakas na presyon ang dumating sa kanyang mukha. Aaron isang side body dodges, isang itim na anino pagkatapos ay kaagad mula sa Aaron dibdib, na may maliit na pagkakaiba, madali ang pag-atake at pagpasa. Lumingon si Han Sanchen at nakita ang isang manipis na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaputi na nakatayo sa likuran niya, na may isang jade fan sa kanyang kaliwang kamay at isang mahabang brush sa kanyang kanang kamay. Halos magkasabay na pumasok ang malaking bilang ng mga kabataang nakaitim at puti sa pasilyo sa ikalawang palapag, bawat isa ay may hawak na malaking kutsilyo. Sa likuran nila, may bitbit na ilang gwardya ang isang malaking lalaki na nakabalot sa puting tela. Siya ang tigre na tanga ngayon lang. Malinaw, ang mga taong ito ay narito para sa paghihiganti. Isang grupo ng mga nagiinuman, sa mga oras na ito, ay nakakakita at masiglang tumingin, isa-isang nagsisiksikan sa hagdanan, nakikipagkompetensya sa panonood. Anak, sinaktan mo lang ang kapatid ko. Hindi lumingon ang nasa katanghaliang gulang ngunit napakatalas ng boses at puno ng niyang. Ano, gusto mong ipaghiganti siya? Han 3,000 Dan Road. Binata, hindi mo ba alam na hindi ka dapat maging masyadong mayabang? Masyadong mayabang, minsan ang katapusan ay magiging napaka-miserable middle-aged people smile. The same applies to middle-aged people. Aaron smiles. The meaning of ang salitang ito ay mas halata, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang tumalikod. Sa kanyang buong mukha ay hindi isda o ibon, ngunit natatakpan siya ng iba't ibang uri ng kulay rosas, at ang kanyang mga mata ay biglang natanggal sa kanyang mga mata, ngunit kailangan niyang magsuot, anino sa mata. Ang buong lalaki ay nakasuot ng nakakatakot at makapal na bigot. Tuldok. Hindi ka nasa katanghaliang gulang, kundi isang lalaking yin-yang. Ang mamatay. Sa sandaling uminom ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng galit at isinara ang kaliwang pamaypay, agad niyang inatake ang Aaron. Napakabilis niya. Nang salakayin niya ang Aaron, siya ay naging isang itim na hangin ng. Aaron isang gilid ng katawan, ang itim na gas na iyon ay agad na dumaan, pagkatapos na huminto ang pagkakatawang tao. Ang nasa katanghaliang gulang na tao ay ipinagmamalaki na bahagyang iyangat ang brush ng kanang kamay, ang dugo, spot on the nib. Napansin ni Aaron na naputol ang kanyang braso at basang-basa ng dugo ang kanyang damit. Sa pagkakataong ito, hindi mabaliw ang bata. Hindi ko inaasahan na ang tigre maniac na iyon ay naging smiley face devil para maging kuya niya. Ang nakangiting mukha demonyo daw ay may mabisyo na pamamaraan at dalubhasa sa sorcery. May hawak siyang gold pen at jade fan. Kapag nakikita ko siya ngayon, pambihira talaga siya. Parang napahamak na ang bata. Lahat ng mga bisita ay umiling at tumawa ng mapait. Sa oras na ito, ang bahay ni Fume, Chutian at iba pa ay sumugod din palabas. Nakita ang sitwasyon sa koridor,
agad na nag-aalala. Girl Fumei, kritikal ang sitwasyon. Tulungan mo kaagad. Agad na sabi ni Chu Tian. Umiling si Fumei at may kumpiyansang sinabi, huwag kang mag-alala, kaya niya itong lutasin. Kung kayang lutasin ng Aaron ang problema, hindi alam ni Fumei. Ang alam niya ay maraming tao sa kabila. Bukod dito, ang Aaron ay nasa dahado na ngayon. Nagmamadali siyang sumama sa digmaan. Kapag natalo siya, maghihirap siya. Bagamat siya ay nababahala tungkol sa buhay at kamatayan ni Aaron, dahil ito ay nauugnay sa kanyang sariling kinabukasan, kung pati ang kanyang buhay ay kasangkot, paano siya magkakaroon ng hinaharap? Lalong nag-alala si Chu Tian. Iniligtas ni Han Sanchen ang kanyang buhay. Higit sa lahat, si Han Sanchen ay nagtanim ng maraming enerhiya sa kanya ngayon. Kung makakatagpo siya ng isang malakas na kaaway sa oras na ito ay magiging lubhang mapanganib. Anak, natikman mo na ba? Madilim na ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tingnan ang kanyang boss na makapangyarihan, isang grupo ng mga kamay sa oras na ito na may panghahamak na nakatingin sa Aaron. Ang kabilang panig ay halatang handa ng husto sa oras na ito, at mayroong isang malaking bilang ng mga tao. Ang Aaron ay naputol, at ang sitwasyon ay halatang napakakritikal. Nakakatuwa, mga taong yin-yang. Aaron smiles. Sa oras na ito, Aaron kinuha ang inisyatibo sa pag-atake, ang buong tao ng isang ejection, 2 tao agad sa isang grupo. Sa harap ng mabangis na pag-atake ni Aaron, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay labis na nagulat, ngunit sa parehong oras, siya ay nanunuya, dahil bagaman Aaron ay mabangis, ang kanyang mga galaw ay talagang hindi maayos. Pagkatapos ng ilang sunod-sunod na madaling galaw, sinamantala niya ang pagkakataon at direktang inatake ang Aaron. Nang akala niya ay hindi na mamalayan na magtatago si Aaron, sa halip na magtago, hinayaan siya ni Aaron na umatake. Kasabay nito, inihanda din ni Aaron ang kanyang sariling kamao. Malinaw, sumuko siya sa pagtutol at ibinigay ito sa kanyang sarili bago siya namatay. Knave ka talaga. Ang mga nasa katanghaliang gulang ay nanunuya, tumutok sa isang pag-atake. Sa kanyang kamay, ang Jade Fan ay naging isang espada at sinasaksak si Aaron. Ang kamao ni Aaron ay mabangis ding umindayog sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. 2 malakas na putok, napaatras ng ilang hakbang si Aaron, at ang kanyang walang kamatayang Zuan armor ay biglang nabigla sa kanya. Ngayon lang, nagtanim siya ng maraming enerhiya kay Chu Tian, ngunit agad siyang humarap sa isang digmaan. Si Aaron, na hindi malalim ang ugat, ay hindi nakatiis na suportahan ang immortal na Zuan armor sa ilang sandali. Lumipad din ng paatras ng ilang metro ang nasa tapat na lalaki. Pagkatapos niyang itumba ang isang malaking grupo ng mga nakababatang kapatid, bahagya siyang tumayo, Han 3,000, mag-ingat. Bigla, sa harap ng Aaron, 10,000 brush ang biglang nahati, 100%, walang kamay, kunin ang puting talam. Biglang, isang dagandong ang dumating. Mula sa punto ng view ng lahat ng mga tao na naroroon, ang 10,000 mga brush ay halos isang walang pagkakaiba-iba na pag-atake na walang mga patay na dulo sa buong proseso. Kahit na hindi maiiwasan ng sino man ang hakbang na ito ng buong atensyon, dahil sa 10,000 stroke, mayroong virtual, real at virtual. Hindi mo matukoy kung alin ang tunay na katawan at kung alin ang pekeng katawan, ngunit kahit na ito ay pekeng katawan, ito ay masyadong agresibo. Ang nakangiting mukha na Diablo ay dalubhasa sa mahika, at ang Jade Fan at ang gintong panulat ang kanyang mahiwagang sandata. Ang Jade Fan ay may malakas na depensa, at ang gintong panulat ay mabangis na umaatake. Kapag ang gintong panulat ay ganap na hinihimok, ang lahat ng 10,000 buhok sa gintong panulat ay magkakalat at magiging isang matalas na tebak. Pagkatapos ay mabubuhay siya ng 2 buhay, 2 buhay 4 na buhay, 4 na buhay 8 buhay, at sa wakas ay magiging isang hanay ng espadang panulat sa kanyang harapan. Parang ulan. Ang Aaron ay nasa hard fight round, kung saan napansin ang biglaang pag-atake ng 10,000 stroke, pagsimangot, at pagmamadali upang himukin ang enerhiya sa katawan upang buksan ang walang kamatayang Zuan armor sa maximum. Ang sword pen ni Wan Yu, ako ang master ng smiley face. Hindi ko alam kung gaano karaming mga eksperto sa mundo ang namatay dahil sa paglipat na ito. Sinasabi na kahit na ang kalidad ng ngiti sa mukha ng gintong pen ng Diablo ay hindi masyadong malakas,
ito ay isang gintong magic na sandata lamang. Ngunit dahil ang abnormal na pag-atake ay hindi apektado ng iba pang mga sandatang mahika, at maaari itong magkaroon ng kapangyarihan ng mga maalamat na sundalong mahika, ang batang ito ay hindi makakatakas sa kamatayan ngayon. Isa lang ang paraan para masira ang Wanyo Sword Pen, iyon ay ang hanapin ang totoong katawan nito. Kung hindi, kung may kaunting error, ito ay Wanyo Sword Pen na tumatagos sa puso. Miserable talaga ang buhay ng batang yun. Nag-provoke siya ng mga taong hindi dapat masaktan. Hindi itinatanggi ni Han Sanchen ang mga salita ng mga taong ito, dahil hindi niya talaga matukoy kung alin ang totoong tao. Napakaraming anino upang suriin. Kung gusto niyang lutisin ang problemang ito, magagamit lamang ng Aaron ang walang kamatayang Zuan Armor para labanan ito. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ang walang kamatayang Zuan Armor ay maaaring mawalan. Isa pa, ayaw niyang ilantad ito sa harap ng kanyang pamilya. Ang isa lamang ay Panguax, na isang lihim na alam ng lahat. Gayunpaman, kapag ginamit ang Panguax, malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Natatakot ako na baka magkaroon ng malaking gulo sa paglalantad ng kanyang pagkatao sa lugar na ito ng mga lobo, ngunit kapag nagdadalawang isip siyang gumamit ng Panguax. Isang dagandong ang biglang dumating, 100%, walang laman upang sakupin ang talam. Isang puting figure ang biglang tumalon ng direkta sa harap ng Aaron. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo na may puting guwantes at isinara ang mga ito. Biglang tumahimik ang eksena. Ang matalas at walang katulad na Wan Eugen B ay hindi inaasahan na ang brush ay magpapaputok ng Aaron mula sa butas ng karne, ngunit tumigil sa oras. Nag-squat si Chu Tian sa harap ng Aaron na may mga hakbang ng kabayo. Sa kanyang mga kamay, ang dulo ng brush ay hawak niya. Hihila ako ng kapirasong damo. Sino ito? Boy, siya. Nilabanan niya talaga ang Wanyo Sword Pen ng nakangiting mukha ng demonyo, ito. How the hell is that possible? Nabulag ba ako? Imposible, imposible, talagang imposible ang smiley face na demonyo sa buong mundo ng higit sa 100 taon swerte, dapat swerte. Pinagmasdan ng grupo ng mga inuman ang eksena na parang nakakita ng multo. Kinilabutan din ang smiley face na demonyo. Ito, umupo si Huchi, na binuhat ng iba, kasama ang isang peking bangkay, dahil mas kilala niya ang sinumang nakatayo sa harap ng Aaron. Hindi ba ang lalaking ito ang lalaking nahuli niya mismo? Sa simula, sinampal niya ang bata. Kailan pa siya naging makapangyarihan? Aaron, bibigyan mo ako ng mga bagay, binibigyan kita ng mga bagay, iniligtas mo ang buhay ko. Ngayon, iniligtas ko rin ang iyong buhay. Sabi ko, wala akong utang sa iyo kahit kay Titing. Chubris sa oras na ito din walang kapantay na nasa sabik na paraan. Aaron ilang hindi maisip na nakatingin kay Chu Fang, kahit na hindi niya inaasahan, ang batang ito ay maaaring hadlangan ang pag-atake na ito. Gulat at galit na galit ang nakangiting mukha ng demonyo. Diretso niyang sinugod ang Jade Fan. Aaron, nandito ka na. Inihagis ni Chu Fang ang gintong panulat sa Aaron gamit ang dalawang kamay. Nakangiting mukha demonyo biglang isang leng, huminto. Gusto niyang bawiin ang gintong panulat, ngunit halatang napansin siya ni Chu Fang at inihagis ito sa Aaron. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Ibigay mo ito sa akin. Tumawa ang mukha ng demonyong umuungal, agad na sinalakay ng buong tao ang Aaron. Isang grupo, ng mga maliliit na kapatid na lalaki ay nag-alinlangan ng kaunti, kahit na natatakot, ngunit matigas pa rin ang anit, ang galit na boses ay umalingaw sa kanilang lakas ng loob, direktang sumugod kay Chu Fang. Nang 3,000 kilay ng isang kunot, direktang tinanggap, at si Chu Fang ay ngumiti sa nakababatang kapatid na lalaki ng demonyo. Pagkatapos ng ilang round, ang mga nakababatang kapatid na lalaki na may hawak ng kutsilyo ay sunod-sunod na ninakawan ng mga kamay ni Chu Fang habang kinukuha nila ang mga sandata. Tinamaan nila si Chu Fang gamit ang kanilang mga kamao. Ay natambo si Chu Fang ng grupo ng mga kamao. Tuldok, maaari mong ibagsak ang espada. Natatakot ka ba sa mga kamao nila? Aaron Urgent Way, masasabi mo rin na kung gusto mong manalo sa White Blade na walang laman ang mga kamay, kailangan mo munang magkaroon ng White Blade. Hinawakan ni Chu Fang ang ulo na pinasabog ng martilyo, ang paraan ng karaingan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi.
Muli, maraming salamat po.